magluluto ng ating bistik Tagalog. Approve. At dahil dyan, tumabi kayo. Ilabas yung lagayan. May naisip ako. Eto, ginawa ko siya 2015 pa yata. Okay, hindi pa ako nagbablog nun. Ayun, naisip ko. Another twist. Let's go. Mas masarap siya, May. Ha? Kumpara sa normal na way. Di ba? Mas okay siya. Malambot siya, tapos kapit na kapit yung lasa. Yung texture ng beef niya, parang texture na ng steak sa lambot. Kasi yung method natin, ganun yung method sa steak eh. Niluluto sa malakas na apoy. Pero wala nga season, hindi tayo nag-season kanina kasi nga, kailangan yung lasa ng beef steak ang lumasa sa kanya. So, kaya hindi tayo nag-salt. Kasi pag nag-salt tayo kanina, habang niluluto yung beef, magiging salty na siya. At kapag nalagyan ng toyo, ayun na, sabog sa soju. Mas okay yung gantong method, no? So, pwede nyo try yung ganun. Ayan na yung ating beef steak Tagalog. At dahil dyan, may naiwan. Alam nyo na yan, lagay nyo nga sa comment box. Ayan, nakita nyo to. Okay. Parang naisip akong masarap gawin dito. Ayan na naman siya. Pwedeng nagawa nyo na to dati, for sure. Kasi muna natin apoy. Lalagyan ko ng mushrooms. Okay, lagyan muna natin ng water. Okay, mga 1/2 cup. 1 cup pala, sorry. Cream of mushroom. Pakuloyin muna natin, hayaan nating ma-dissolve. Nadidigay ako pag naglalabli. Hayaan natin ma-dissolve yung cream of mushroom or mushroom condensed. Yung ibang tawag yan na nasa lata. Simmer lang natin. Ito, mabilisan lang. Tulad ng sinabi ko, pag sobrang tagal, baka tumigas ang bak. Ayan, lagyan pa natin ng konting water. Ito, hindi na tayo magtitimpla since nilagyan natin ng water. Yung mismong nakakapit na lasa sa beef, ilalabas niya yon kasi nalagyan na siya ng tubig eh. Kaya magkakaroon na din ng lasa yung mismong sauce natin. Okay, tikman na natin. For sure, may konting asin to kasi kanina may konting asin din yung bistek. At alam niyo naman, kapag bistek, may konting asin talaga. Pero bumalanse ha. Ito na yung last ingredient. All-purpose cream. Ayan. Na, di ba? Creamy bistek ang atake. Parang creamy beef in mushroom sauce na siya, no? Di ba? Tapos lagyan pa natin ng butter para malasa. Yan. Tandaan nyo, kapag nilagay ang all-purpose cream, medium heat na tayo para hindi siya mag-curdle or magbuo-buo. Okay, lutuin lang natin sandali yung cream. Okay, tikim. Bush. Hindi na kailangan ng timpla. Malasa na siya. Ayan ang sinasabi ko. Ang sarap niya. Pwede nyo try ito kung gusto nyo ng bistek na creamy at maiba naman. Hindi na laging toyo kalamansi. Pwede nyo itry ito. Ayan, buti may maliit na ano. Okay, kuha tayo ng mushroom. And more sauce. Diba? Patayin na natin yung apoy. My goodness. Ang galing. Crispy pa rin yung onions hanggang ngayon. Kaya natin tumigas yung baka. Ano? Hindi siya tumigas. Hindi siya naging guma. Sarap sa kanin na to. Panalo. At dahil dyan, alam nyo, kapag hinango nyo to, gusto nyo hanguin ko? Pag hinango nyo to at natira yung sauce, pwede na siyang lagyan ng pasta. Lagyan nyo sa comment box ang tawag sa dish na yun. Matutuwaan ako nito. Mahilig sila sa creamy beef. Magpapadala tayo. Marami na naman ang ating niluto. Pwede pang handaan yan, no? Di ba? O pag tinamad ka na naman ulit, ganun ang gawin nyo. Magluto kayo ng bistek, tapos yung kalahati, tira nyo sa kawali, lagyan nyo ng mushroom, cream of mushroom, at all-purpose cream, at tubig. Kalimutan ng tubig. Sikat ka na naman sa mga Mars mo. At dahil dyan, dalawang dish na naman ang ating pinagtripan. Okay, ang pinakauna, yung bistek Tagalog na medyo iba ng technique pero effective, malambot, mabilis maluto. Okay, approve. Pangalawa, yung creamy, nilagyan natin ng all-purpose cream, cream of mushroom, mushrooms, and water. Diba? At dalawang recipe na naman, ang binago ang tadhana ni Modern Nanay.